Hello Philippines! Hello world of mabuhay! So, welcome to our Philippines Tool Talk Podcast episode number 3. So, kasama ko today is si Miss Jen, And at your- ang pinakamaganda sa lahat. Ako lang to, si Jam. So, let's talk about the tool comparison, syempre. Mag-aaway dito si Makita, si Bosch, and DeWalt. Grabe no, Miss Jen. Tatlong brand. Ikaw, sa tingin mo, kung ano yung pinakamaganda sa tatlo? Makita kasi may kulay pink eh. Makita. Meron na ba? Grabe no. Tatlo. Ang haba naman ng hair mo. Charis. Sa akin si Bosch. Kasi blue? Kasi blue. Sa kulay na mili. So, regarding to sa tatlong brand, syempre, meron silang parehong heat and humidity resistance. Syempre. And then, meron din silang availability of spare parts. Just in case na magkaroon ng problema doon sa unit, meron din tayo mabibilhan na spare parts nila. Kapag, syempre, mas good news pa doon kung kasama yun sa warranty. Di ba? And then, syempre, meron ding warranty and service center access kasi mga, heavy duty, sana all, no? And then, Sana pang matagalan. yes, sana all na pang long term. Kami kasi hanggang sheesh! Hanggang pang mabilisan. Syempre, meron din silang tool ecosystem compatibility. Di ba? Like for example, kapag 18 volts yung unit mo, syempre hahanapin mo kung saan siya compatible. Hindi ba pwede sa iba? Hindi pwede yun. Kung saan lang siya nararapat. Like for example, 18 volts na unit, syempre, 18 volts din na battery. Syempre, Same voltage dapat. yes, kapag 18 volts yung battery, syempre yung charger ganun din. Di ba? Syempre, tas meron din silang sustainability of real Philippines job. Syempre, kung ano yung hanap ng Pinoy, ayun ang dapat ipoprovide natin, di ba? Grabe nung partner. Regarding sa Makita, kay Makita naman tayo. Reliability and long-term parts availability. Makita is widely known for long product life kasi nga pang matagalan talaga ang mga Makita items. Siyempre, alam mo ba, si Makita, isa rin sa mga pinaka-heavy duty dito sa Pilipinas. Kilalang kilala pa, no? Makita yan. Hindi ko nga rin makita kung saan ako nagkulang. Cheers! Regarding din sa Makita, syempre, di ba kabilang siya sa mga heavy duty, syempre, sulit din ang pag ito yung pinurchase mo na brand. Kasi hindi ka talagang magsisisi sa huli. May kita mo bandang dulo. Yes. Yung para sa'yo. Syempre, and then regarding sa performance, consistent. Sana all Pangmatagalan consistent, talaga, no? no? Hindi Tsaka, agad nasisira. sim. Regarding din sa parts, Availability. yes, grabe, napaka-strong nito. Kung papansinin natin, yung kakayanan ni Makita, din siya broad cordless ecosystem. Kung ayaw mo ng may sagabal na wire, meron din silang cordless. Di ba? And then, easy access to Exactly. replacement parts. Madali siyang palitan talaga, no? Ang spare parts, kapag may kailangan ka, bibigay agad sa'yo ni Makita. Grabe, ang saya. Parang gusto ko na magmakita tuloy. Ayaw mo na kay Bosch? Malalaman natin. Siyempre, si Makita, isa sa mga pinaka-trusted na brand. Pagdating sa mga workshop, sa mga contractors na trabaho talaga. And, siyempre, meron din kapag heavy duty, heavy din yung presyo. Di, siyempre, pero, kahit heavy naman yung presyo, abot kaya naman, di ba? And, Tsaka maganda lang kayo makita kasi pagka may battery charger ka na, pwede mo siya magamit sa ibang tools din. Basta as long as same voltage. oo nga, no? Parang ang ganda nun. Bili na nga ako ng Makita mamaya. Siyempre si Makita, best siya pang pang contractors, publication shops, and syempre yung mga... Naghahanap ng pangmatagalan, no? Grabe, no? Parang nahahatak ako ni Makita. At syempre, pag-uusapan din natin yung favorite brand ko, yung Bosch. Siyempre, di ka magpapatalo. Favorite mo yan eh. Syempre, kailangan
binibida ko yung brand ko. Talk about Bosch. Si Bosch talaga yung feeling ko si Bosch yung mga hinahanap ng mga engineer. Uy, sana all, diba? Sana. Gusto mo ba engineer? I bet. Regarding sa Bosch, sabi ko na siya yung pinakamalakas. Bakit? Grabe, no? Kapag hahanap ka, syempre gusto mo yung malakasan. Siya, strong performance sa mga concrete, tsaka yung mga masonry. Grabe, no? Hindi ko kaya yun. And then, some models din naman po is more precision than raw torque. Sabi sa'yo, hina ako sa English, bulol pa eh. Ano na ang mga warranty ng Bosch? Sa warranty ng Bosch, more on kasi mga 1 year service and parts warranty na May siya. kasama pa parts. Ay, grabe, napakasulit talaga ng Bosch. Kung ako sa'yo, Bosch ka na lang, huwag ka na magmakita. Siyempre, kung si Makita, magaling siya sa mga contractors, publication shops, siyempre di magpapatalo si Bosch. Magaling siya sa mga electricians, Macho pa, no? Electrician. electrician, installer, tsaka sa mga concrete drilling. Siyempre, ayun yung pinaka-strength niya. Tsaka sa mga technical application talaga. Siyempre, kung napag-usapan natin si Makita sa si Bosch, sa tingin mo papatalo si DeWalt. Di ba? Siyempre, hindi magpapatalo yun. Kulay pa lang, angat na angat. Oo nga, di ba? Dilaw. Tinatawag pa ng multi-use tool. Grabe, no? Nakanga kay DeWalt kasi yung battery niya, isang bilhin mo lang battery, compatible na sa lahat. Saka makakahanap, unlike kay Makita tsaka Bosch. Hiwa-hiwalay pa yung- paano lang yung bolts, doon ka lang. Hindi Diba? katulad kay DeWalt, no? Compatible 18 volts, 20 volts, 12 all around. volts. Siyempre si DeWalt, kinikilala siya bilang high torque output. Grabe. Tapos Raj job site design. And then, strong impact tools. Grabe, no? Sana all strong impact. Sana all strong. Ako kasi ang weak. Regarding dun sa strength niya. Excellent siya regarding sa mga impact drivers and branches. Mostly nga nakikita ko kay DeWalt, ang dami niyang impact wrench, tsaka sa mga Talaga may tunog, ah. Ayoko na. Pero kung napag-usapan natin si Makita tsaka si Bosch, syempre di magpapatalo si DeWalt. Alam mo ba, ate, na si DeWalt, isang bilhin mo na ng battery and charger, compatible na siya sa lahat. Eh di mas makakatipid ka pala, no? Oo, regarding sa pagtitipid, mas gugustuhin ko si DeWalt. Pero regarding sa kalakasan, mas gugustuhin ko si Bosch kasi pang-concrete talaga. Di ba si Makita, good for contractors. And then si Bosch, Sa mga electrician, sa mga concrete drilling. installer. And then si DeWalt naman, pang-heavy construction talaga. Pang automotive, meron pa sila, no? And Structural work. kung papansinin natin, regarding sa durability, parang same lang naman sila. And then, kung sa ergonomics, mas Si lamang. Makita tsaka si Bosch, Yes, no? mas lamang sila unlike kay Three-star lang DeWalt. si DeWalt. And then, doon sa may torques and power, Bumawi. bumabawi siya doon, syempre. Doon, parang 4-star. ayun yung pinaka-ano niya eh. Pinaka-ano niya. Oo, kasi yung sa torque nga niya, no? Kahit sa mga automotive, pag tatanggalin yung mga bolts, kailangan malakas talaga yung torque niya, no? Para matanggal ka agad nila. Sa precision naman, kung sakali mabasihan natin sa precision, mas umaangat si Bosch. Pantay lang si Makita tsaka si Oo. DeWalt, no? Pero pumapantay lang naman. And then sa mga parts availability dito sa Pilipinas, Makita talaga. sa Makita ka makakahanap. Unlike kay Bosch and DeWalt, parang medyo okay lang naman, ganun. And then sa mga best use case, si Makita kasi pang general pro, and then si Bosch kasi pang precision work. And kung sa kay DeWalt, pang heavy duty. DeWalt na tayo. Hindi, Bosch pa rin ako. Bosch ka pa Bosch rin, pa rin. yung pagpapalit. Di pagpapalit, kailan mo? Sa tingin mo, ano ang pinaka-the best sa tatlo? Para sa akin, si DeWalt. Parang inaano pa rin ako, stay pa rin tayo kay Bosch.
Consistent pa rin. Kasi parang si Ani, syempre, di ba, sabi si kay Bosch, consistent performance, di ba? Si DeWalt, tayo mo talaga. Pang heavy duty jobs. Pang malakasan. Kasi kung mapapansin mo, si Bosch, kasi siya nagpo-focus siya on drilling sa mga concrete and masonry. Syempre yung bahay natin hindi na kahoy bato na. Mm-mm. Kaya kapag Para mas natin, matibay, no? doon na tayo sa kayang-kaya yung bato. Regarding kasi sa mga sa mga spare parts, walang ganong bayad si Bosch. Kasi kasama na siya sa sa warranty niya. 1 year parts and service warranty. Unlike kay Makita, mayroong Service lang more on talaga. service lang talaga. Kung may masira, baka may bayaran. Si DeWalt naman, 3 years limited warranty. Kaso, hindi natin alam kung ano mga parts yung walang bayad. Diba? Kaya, Bosch ka na. Huwag ka na magmakita dahil may pink. 1 year warranty pa. Ay, kasama pa parts. Laking tipid din, no? Sa pagbili ng brand, syempre, importante doon kung ano yung pinaka-job requirements tsaka kung ano yung may warranty support, syempre. Kasi baka mamaya bumili ka ng mumurahin tapos sa construction mo pala gagamitin. Hindi rin tatagal. Kaya dapat talaga heavy duty, no? Either kung saan sa tatlo talaga, no? Actually, yung tatlong to fit sa lahat Kahit pang DIY lang o kaya pang heavy duty na trabaho. Itong tatlong brand na talaga na to is pwede sa lahat. Diba? Kasi hahanapin mo talaga, syempre bilang wais na tool lovers, syempre bibiliin mo kung ano yung may warranty support, kung saan makakahanap agad ng parts kapag may problema. And then syempre yung abot kaya. Di ba? For the final thoughts, brand is important. Use case is more important. Sa Makita, Bosch, and DeWalt, lahat yan magagandang klase talaga, heavy duty. Pero pipiliin mo pa rin kung ano fit sa work mo, sa place mo, yung environment, tapos sa paggagamitan mo ng mga unit na yan or tools. Bali sa pagbibili po natin ng mga tools, kailangan naka-base tayo sa job requirements, sa tool ecosystem, warranty support, and parts availability. Yan ang pinaka-base natin kung paano mamili ang mga professionals. Yun lamang po ang ating episode 3. I hope na may natutunan kayo. Kayo sa amin. Kapag wala. Hindi wala. Yun lamang po. Bye-bye! Maraming salamat sa pakikinig. Bye-bye!